everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw mga kalingap, mga ka-business, mga ka-tekram, no? At mga ka-Mike Chris natin dyan. Kumusta na po? Mapagpalang araw mga kalingap, mga ka-business, mga ka-Rajel, mga ka-Mike Chris, no? Mga ka-Edsik, supporter sa at Jomcar. So, gagawa tayo ng ating reaksyon dito sa 4 days ago na itong Mike Chris na vlog. Part 11 na po. Episode 11 na, no? Ito ngang madamdamin, no? Yung mga naglabas sila ng kanilang saloobin. Siguro yung mamimiss nila yung isa't isa. Kasi nga, sa ayon naman dito kay Kalinga Prab, na hindi pa nila alam kung kailan sunod ang vlog ng Mike Chris. Kasi nga yun nga ang parang inaano ni Krista at saka ni Michael dito, yung mamimiss nila yung bawat isa, na mamimiss nila yung banding nila bilang magtandem, at mamimiss nila yung banding nila na kung magbablog sila. Kumbaga siguro yung kulitan at saka yung asaran, yung okrayan ng dalawang ito, yun ang mamimiss nila. Kasi nga yung ganito kasi nga, yung bang inaasar ka, tapos binabara mo, yung ano yung ito na nga, halimbawa kay Krista, no? At kay Michael, no? Kumbaga, nangangasar itong si Michael, binabara naman siya ni Krista. Kumbaga, ino-okray siya doon sa mga sinasabi niya. So, na mga kalingap, mga ka-business, bago po tayo mag-umpisa, ko naman ay nagbabaka sakali lang, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga re-reaction ng video sa kalingap at sa ka-business po. At may galab shoutout po sa mag-amang kalingap, ang ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ma'am at Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang po. So, well, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, mga ka-Mike Chris natin dyan, ano? Bigyan natin ng opinion ng sarili nating observasyon, no? Reaction na rin. Dito nga sa nangyaring parang naging mabagbag na damdamin ba? Para kasing itong dalawang ito na seryoso sa kanilang usapan tungkol nga nag-aalala din si Krista na wala na daw I Love Monday. Kumbaga, hindi pa nila alam kung ano yung schedule, kung anong araw, no? Ang schedule ng Mike Chris. So, yun nga, at biglang nalungkot ito si Krista, at isa pa, naalala niya yung pagbabanding din nila ng kanyang lolo. Kasi nga, ayon dito kay Krista, yung lugar na pinuntahan nila na dinala niya si Michael dyan, ayan yung pahingaan o mumuni-munihan nila dalawang maglolo, yung yumaon niyang lolo. So, yun din kapag labas ng saloobin itong si Krista tungkol nga sa ganyan, kaya nga daw siya nalulungkot dahil nga mawawala na yung Krista. Pero hindi yung mawawala, wala na talaga. Kumbaga, siniset nila pa kung ano yung schedule na pwede, no? Kasi nga, hindi naman higit sa kaalaman natin tayo mga viewers na talaga naman na-enjoy tayo sa tambalang ito, na-enjoy tayo dito sa tandem ng Mike Chris, no? So, yun nga, sila din, no? Nakikita natin si Krista at saka si Michael dyan. Naging emotional sila kasi nga, yung kumbaga, sa pagkakakilala ng Mike Chris, o sa pagka-vlog sa Mike Chris, kumbaga, yung bakasyon na tama naman doon sa pagbablog dito kay Krista, ay hindi nasasapat sa kanya yon. Yung mga memories na nabuo, no, yung kulitan nila, mamimiss niya, at lalong-lalo na hindi niya talaga masabi na mamimiss niya si Mikoy. Natural, mamimiss niya talaga yon. Kasi nga, kahit naman na makulit si Mikoy, ay nandoon pa rin yung caring at saka yung pagka-gentleman at yung pag-aalala ni Michael, no, ni Mikoy. Dito kung magkakasama siya, nakikita niya yung
nakikita niya kung paano pag-aalaga ni Michael o pag-care ni Mikoy sa kanya. No, yun ang hindi siguro din mawala din sa isip ni Krista, kasi nga syempre sa lagi every week sila nagkikita kasi sa vlog nga ni Kalinga Prab ay mayroon mga memories nila, or yung pagpangungulit ni Michael, malaking memories yan doon kay Krista, hindi niya yan makalimutan. Kasi kung maaalala ni Krista itong pangungulit ni Michael sa kanya, nandun sa isip niya yung mamimiss niya si Michael kahit inaasar siya, kinukulit siya na kasi alam naman natin itong si Michael mahilig talaga itong mga asar, lagi niyang inaasar itong si Krista, no? Yun at naging sa laobin nilang bawat isa yung tungkol doon kung kailan uli magkaroon yung Mike Chris, no? At alam naman natin yun, no, na tayong mga dito sa ibang bansa, yun lang ang pinapanood natin, yung ganyan na may mapapanood tayo na yung panglipas oras natin, mawala yung stress natin sa trabaho o sa amo natin. Kasi mayroon nga tayong napapanood na ganito, no, na nakakatanggal ng stress sa isip. Kasi kung mapanood mo itong Mike Chris, lahat naman ng mga love team ni Kalinga Prab, kung mapapanood mo, para ka kasing naging teenager, para kasi kang nanonood ka, para kasing iniisip mo nandun ka kasali sa kanila tuwing mapapanood mo sila, di ba? Itong mga love team ni Kalinga Prab. At yun nga ay umado din naman itong si Michael na sana nga daw ay makapag-antay, no? Willing naman daw siyang mag-antay dito kay Krista. Binara pa nga siya ni Krista, matanda ka nasa 30 plus ka na noon, sabi niya, kung mag-antay ka pa ng 3 years, sabi niya ganon, sabi ni Krista dito kay Michael. At natulala nga naman si Michael at sabi ni Michael, bakit mo ako laging binabara? Lagi kasi siyang binabara ni Krista, kasi ang intro kasi itong si Michael din, yung para bang yung mentor siya naman, para bang manligaw, parang ganon, no? Ang intro ni Michael ay syempre pagsabihan siya ni Krista na bawal ang ma-in love, no? Ayan dito kay Krista. Bawal daw ma-in love, yun daw ang rules, kasi nga bata pa nga naman talaga itong si Krista Mikoy, no? Kung kaya mong mag-antay, di mag-antay ka, hopefully makapag-antay ka, kasi nga kung talagang mahal mo yung isang tao, dapat antayin mo kung gaano pa naman yan, kung gaano yan siya katagal, di ba? So napansin natin yung pagiging pagiging malungkutin ni Krista dito, kasi nga daw may naalala siya. No? May naalala siya. So nandito naman si Michael para magpasaya sa kanya, no? Kalimutan yung problema. So at ayun na hanggat na ni Krista, na kumbaga yung sinasabi ni Michael, dinaan ni Krista sa kanta, yung bakit hindi na lang tutuhanin. Sa bagay, no, ang lyrics talaga ng kanta ay para sa kanila. No, pakinggan po ninyo siya, yung kanta na yan, bakit hindi tutuhanin, no? Ang dito, ang parang yung ang main talaga ng ng istorya dito ay parang parang nagbibiru-biruan lang yung lalaki, binibiro lang niya yung babae, biru-biruan lang sila, no? Na yung babae, yung babae hindi niya napigilan, hindi siya ma-inlove doon sa lalaki. Kaya nga yung lyrics ng kanta, yung katotohanan ng kanta ay bakit hindi na lang totohanin, no? Yung kanta na yun, obviously naman talaga, parang pinaparinigan talaga ni Krista si Mikoy dito, no? Bakit hindi na lang totohanin, no? Kasi ito kasi si Michael din natin, ugali din kasi itong si Mikoy na mahilig din naman kasi siya magbiro. Dinadaan niya kasi yung biro, yung nga sinasabi niya, Krista, alam mo ba, mamimiss kita. Yan ba, para bang hindi ka paniwala, no? Na kumbaga para kasing joke ang style, ang pag-express ng feelings ni Michael, dinadaan niya kasi sa joke. Mayroon kasing ganung lalaki, siguro ayaw niyang alam naman natin itong si Krista mahilig talagang mambara,
mahilig talaga siya mangukuray, no? Siguro kaya dinadaan ni Michael sa ganon, sa joke, para hindi siya mabara ni Krista, kasi babarahin talaga siya ni Krista. So ang ginagawa niya, dinadaan niya sa joke, kaya kinantahan tuloy siya ni Krista ng bakit hindi na lang totohanin, ano? Totohanin na lang kaya, no, di ba? Bakit di subukan, di ba? Siguro ito si Krista takot din siyang ma-in-love, takot din siyang magmahal dito kay Michael, kasi baka nga daw masasaktan lang siya. Kung ikaw, Michael, huwag mong saktan ang pretty girl natin. Alam mo naman, no? Cute, pang Miss Universe talaga yung mukha niyan. Ayun, at ito naman si Michael ay bumirit din na yun nga, kumanta ng para sa'yo, di ba? Bakit hindi totohanin no? Bakit di na lang totohanin ang lahat? Pakinggan po na yan si Carol Banawag ang kumanta niyan. Sinagot naman ni Koy ng kanta ni Willie Rebellame, yung para sa'yo, di ba? Di ba? Para sa'yo, di ba? Di ko alam ang kanta na yan, pero talagang ang meaning talaga ng kanta ay handa siyang mag-antay, no? Nang dahil sa babaeng minahal niya, kahit gaano pa katagal, handa siyang mag-antay para sa'yo lamang yun, no? Handa siyang mag-antay para sa babaeng minahal niya, para sa babaeng gusto niyang maging kapartner niya, no? Na maging totoo sila. Kasi ang sabi ni Michael, magantay siya ng 3 years para magiging love team na talaga sila. So, kumbaga, kung love team na talaga siya, pwede na talaga pwede nang manligaw si Michael, no? At alam naman natin yon, sabi naman ng nanay, kung nasa tamang edad na, nasa 19 or 18, hindi naman nila pinagbabawalan si Krista na may manligaw sa kanya. Tanong doon na, kung si Michael, wala naman daw problema ayon dito sa nanay, ano? So, ibig sabihin, at open-minded itong nanay, may trust siya kay Krista, kasi ito naman talaga si Krista, napaka-open-minded niya, at saka, napaka-matured ng kanyang isip. Kaya, siguro marunong siyang mag-control sa sarili niya, kahit yung nai-inlove na talaga siya, pero kaya pa rin niya kontrolin yung sarili niya. Kaya dito sa kanilang pagtatandem ni Michael, no, ni Mikoy, dinadaan na lang nila yung sa kanta, yung bawat pangungusap ng kanilang mga mata, ng kanilang mga puso, no, doon nila ini-express sa pamamagitan ng kanta nila, inaalay nila sa isa't isa yung kanilang mga nararamdaman. Kasi siguro naman, hindi naman siguro tayo manhid, at wala naman yatang manhid na tao na hindi maintindihan kung anong ibig sabihin ng binabato nilang kanta bawat isa sa kanila. Katulad na lang, bakit hindi totohanin? Sagot naman ni Michael, para sa'yo, no? Mag-aantay siya para sa'yo. Alang-alang sa kanyang mahal, mag-aantay siya. Yun yung kanta na para sa'yo, di ba? So, binabato ni Krista doon yung kanta na yun para kay Michael. Bumato naman si Michael ng kanta para kay Krista, hanggang hindi nakapigil itong dalawa, naglabas na rin sila ng kanilang madamdaming nararamdaman, na naiyak na rin si Krista doon sa kanta na kinanta ni Michael. At lalo na tong si Michael, kasi nga yung mga memories na nabuo nila, kahit na nag-aasaran sila, nagkukulitan sila, binabara siya ni Krista, andon pa rin yung banding nilang masaya, banding nila na hindi nila makakalimutan. Yun ang sinasabi ni Krista, na yung banding daw na hindi niya makakalimutan. At para sa kanya, hindi pa rin sapat yung school summer nila, yung vacation nila, no? Summer vacation nila, ay hindi pa rin nasasapat yung mga memories. Kumbaga, kulang pa rin para kay Krista, kulang pa rin yung memories na alaala na nagba-vlog sila sa pamamagitan ng ilang vlog lang, no? Ang ibig sabihin siguro ni Krista, gusto pa niyang mas lumalim at tumagal ng tumagal itong kanilang tandem ni Michael, kasi nga ay siguro nararamdaman ni Krista na talagang na nararamdaman niya siya na
kahit papano nagiging komportable siya dito kay Mikoy, naging nagtiwala siya, kumbaga hindi yung kasi tayo kasi mga babae, no, kung talaga yung parang hindi tayo komportable sa isang lalaki, kahit kamay natin parang umiilag tayo, no, at kahit upo tayo, umilag tayo, malayo tayo sa lalaking ganyan, no. Pero yung dito kasi sa Mike Chris, kasi para kasing panatag ang kalooban ni Krista dito kay Michael, no, parang nag-trust na rin siya dito kay Michael, no, kasi hawakan siya ng kamay, hindi rin naman siya nagagalit, hindi rin naman siya pumapalag, no, kasi syempre, bilang siguro isang ding pagrespeto niya kay Michael na katandem niya, no, dapat, at isa rin yun yung damdamin, no, kasi makikita naman natin, kasi ayon pa kay Kuya kay July Paunel, kay Sir July Paunel, na ano daw, yung kuryente hindi daw maiwasan, kasi pag makuryente ka daw ay talagang madadala ka talaga pag sa kuryente, malakas yung kuryente. Ayun ang sinasabi nila, sinasabi natin, power of love, di ba? Sir July, power of love ang tawag doon. Yun yung ang ibig sabihin ng kanilang batuhan ng kanta. Mayroon power of love doon, kayo ha. So well, mga kalingap, mga ka-business, mga Mike Chris, ka-Rajel dyan, ka-Edsy, Jomcar, maraming salamat po sa panonood niyo. Hopefully nagustuhan niyo po. Kung nagustuhan po niyo, paki-share, likes at comments ng aking reaction video, at please do subscribe po ng aking munting bahay, at hit natin ang notification bell para updated tayo lahat sa aking mga reaction ng video. So well, mga kalingap, mga ka-business, mga ka-tekram, hanggang dito na lang po. May Allah bless you, may Allah bless us all. Maraming salamat, hanggang sa muli, kita tayo. Bye-bye.